Grabe, ang laki na nariri. Pareho na kami ng size ng shorts. On a scale of 10, 1 to 3 lang yung mga thrill niya. But syempre, kasi mahilig na rin siya sa mga slide, sa mga parks, sa mga reusable bottles para makasave kayo ng $5. Ako kasi hindi ako nag-bring. So, kinailangan kong bumili ng bottled water for Isla. Muntik ko na naman mawala yung camera ko. Doon nga sa unlimited meals namin, nag-set lang kami ng alarms to maximize the unlimited food deal. So, hindi naman siya ganun kalaki. This is your sign to potty train early. Nakasave ako ng $200 dahil sa kanya. Second, nabalik na ba sa'yo? Tapos sabi ko, ha, kita mo? Nung next slide kami, lumipad na lang siya halfway. Thankful. Hindi talaga, nag-e-effort talaga ako. Idalhin siya sa toilet seat. And, papansin ko, hindi ako ganun. Wala na ako masyadong regret sa buhay. At yun na nga, yun yung mantra ko ngayon. Lahat ng pagmamayari ko, disposable. Alam niyo, muntik ko na namang i-mess up yung outdoor activity namin. And here's what happened. Muntik ko na naman mawala yung camera ko. Next slide kasi kami ni Isla. And nakalimutan kong nasa chest ko pala yung camera na naka-attach sa akin. Nung next slide kami, lumipad na lang siya halfway. Thankfully, someone found it and returned it to us. Pangalawang bili ko na to ng same camera since nawala ko na yung una. I just really forgot it was on me. So, it's a rookie mom mistake, diba? Ako kapag ganun, halimbawa meron akong pinaghandaan or nandun kami sa party na masaya or meron kaming activity na masaya lang and nagkakaroon ng ganong mga problema. Ang iniisip ko na lang, hayaan mo na, bumili na lang. Ipon na lang ulit para mabili. Simula nung ipinanganak ko si Isla, tinata ko na sa sarili ko na lahat ng gamit ko disposable. Kasi kung hindi mo yun tatanggapin at may masira si Isla or may mawala dahil naging out of sight dahil sa pagbabantay mo kay Isla, minsan napagbubuntungan mo ng galit yung anak mo. So yung kakulangan mo, minsan nabubuntong mo yung galit mo sa baby. Kaya ako, yun yung mantra ko ngayon. Lahat ng pagmamayari ko disposable. Kung hindi ko kayang itago away sa baby tanggapin ko na masisira siya. Kung may masisira si Isla, hindi yun kasalanan ni Isla. Kasalanan ko kasi hindi ako nag-ingat. Kasalanan ko kasi hindi ko yun nilayo kay Isla. I guess, sa ganong acceptance, mas naging madali. Napapansin ko, hindi ako ganun. Wala na ako masyadong regret sa buhay. At yun na nga, na-expect ko nang nawala na yung camera ko. Pero, naibalik pa rin siya sa akin, diba? Thank you na lang talaga din sa lifeguard na lumapit sa akin. Tapos sabi niya, ikaw ba yung nawala ng camera? Sabi ko, oo. Nabalik na ba sa'yo? Tapos sabi ko, ha, kita mo? Oo. Tapos nakasave ako ng $200 dahil sa kanya. Second time namin sa Six Flags with Isla. And second time rin namin na nag-stick lang kami sa water slide. Hindi na kami nagpunta dun sa mga roller coaster. Yung main ticket kasi na bibilin mo is yung mga for fair rides, so yung mga pang roller coaster ride. Tapos, additional lang na $10 yung water slide. So, hindi pwedeng water slide lang ang pupuntahan mo. We paid $35 para sa parking. Nakarating kami ng 11 a.m. bago pa mag-open gate ng 11:30. Tapos last time, yung last na punta namin, I made a mistake kasi nagdala ko ng selfie stick tsaka ng salbabida ni Isla, which is hindi pala allowed doon. At marami naman silang mga life vest para sa mga bata hanggang sa pang matanda. Kaya ang lesson learned doon is mag-pack lighter. Sa Six Flags, hindi naman siya ganun kalaki, pero marami na ring mga toddler adventures sa pang water and kind play. Of exhausting kasi nga mainit, but it's so worth it. At namin mga puro tawanan lang kami, tsaka yun nga, nawala ng camera. And tuwang-tuwa naman si Isla. And this video might be your Six Flags survival guide as a parent. Kaya if you're bringing a toddler to Six Flags, continue watching. So pagdating namin, nag-grab na kami ng pagkain. Mag-start na yung 90-minute meal. Kasi kumuha kami nung unlimited meal. After that, 11:30 is naghanap na kami nung mga seats na may shades. Tawag nga ni Meldones Cottage. Tumalon na si Nakal at si Isla sa kiddie pool ng napakabilis. At dito ko nga, umpisa pa lang nawala ko na yung camera. Kaya nung una, wala akong mga nakuhang mga video namin ni Isla. Kasi hanap lang ako ng hanap dun sa camera. But I realized, sobrang sayang makita si Isla na nag-i-enjoy sa splash. And dun sa lazy river naman, I just pressed my knees against the floor para makaupo siya sa akin. So she could feel her feet move in water. And tuwang-tuwa naman siya. At dun nga sa unlimited meals namin, nag-set lang kami ng alarms to maximize the unlimited food deal. So yung mga una namin kinain, okay to. Okay yung food nila. Malaki naman yung serving, especially yung popcorn and nachos. Okay. Yung nachos medyo spicy. Pero na-tolerate naman siya ni Isla. So hindi ko alam kung ano yung tolerance ng mga toddler nyo sa spice. Heads up lang. Every 90 minutes,
bumabalik kami din sa food court. Yung next na meal namin, kumuha kami ng mga chicken fillet, fries, tsaka yung double beef burgers. Yung pang finale sana namin is turkey leg, pero it turned out hindi pala siya included dun sa in-avail namin na promo. Kaya kumuha na lang kami ng extra chicken fillet. Dahil limited lang yung time namin, very strategic yung mga galaw namin. So una, sina Shanice at Kyle at Mel yung mga nag-rides habang ako kasama ko si Isla. Nung medyo kapag gusto na nilang magpahinga, sila naman yung magbabantay kay Isla. Ako naman ang sasama kay Riri. Buti na lang si Riri, mahilig siya sa mga rides. Dalawang beses nasubukan yung bawat ride na meron dun sa Six Flags. So dahil mainit magdala kayo ng stroller para sa napping area ng mga anak nyo, o kaya kayo ng mga shaded na trails, tapos maraming mga snacks. Kung gusto nyo, magdala na rin kayo ng pants na nakaklip sa stroller, sunscreen of course, mga water shoes, at saka mga reusable bottles para makasave kayo ng $5. Ako kasi hindi ako nag-bring. So, kinailangan kong bumili ng bottled water for Isla kasi soda lang yung free sa drinks namin. Si Shanice tsaka si Mel yung bantay nga kay Isla habang kasama ko sa mga adult slides si Riri. Bag lang naman yung mga rides. Parang on a scale of 10, 1 to 3 lang yung mga thrill niya. But syempre, hindi ko mapigilan na mag-scream, diba? If you're wondering whether toddlers belong in water parks, the answer is yes, if you plan for pacing, shade, snacks, nap breaks, and tanggapin mo na medyo hassle ng konti. But it's all worth it. Pagdating naman sa mga changing rooms, they aren't glamorous. They're okay. Okay, wait. So this sounds bad, but this is kind of hilarious. So medyo kalagit na. Nagkaroon ng rashes si Riri sa bandang shorts area niya. Para tuloy siyang bagong tuloy kapag naglalakad. So, ang ginawa na lang namin is pinasuot namin sa kanya yung shorts ko. Grabe, ang laki na nariri. Pareho na kami ng size ng shorts. Ginawa na lang namin. Later on, parang mas naging nawala na. Nakalimutan na naman niya na may rashes siya. Ito naman si Isla. POV, hindi mo in-expect pero go na lang. Accidentally nadulas na lang si Isla sa slide kaya siya nakapag-slide. Nagdadahan-dahan pa siya eh. Kasi sabi ng slide, sige na. She had fun anyway. Naging matapang naman si Isla sa kanyang water slide and she ended up enjoying the water. Kasi mahilig na rin siya sa mga slide sa mga parks. Kaya meron na rin siyang experience. Hindi nga lang sa water na babagsakan. And this one, you need to see her reaction because this is big baby drama. I asked her to swim and tinanong naman yung lips niya. Instantly, parang nag-prepare siya mentally. She didn't cry. She just gave that but scared look. Sinabi ko lang sa kanya, can you swim? Ayun na yung game face niya. And by the way, this is your sign to potty train early. Nasabi ko nga before, 17 months pa lang si Isla is potty trained na siya 24/7. So if you wanna know how I potty trained Isla, marami ako mga videos about that. Hanapin nyo na lang or comment down below so I can send you the links. Proud moment na si Isla hasn't peed in the pool yet and even told, Mommy, we made it out of the pool with no accident. Di pa siya umiihi sa pool. Nag-warning pa siya. Unlike yung mga kids na wala nang pakialam. Kasi kapag nagsha-shower din kami, kinaugalian ko na kapag sinabi niyang, Mommy, I don't let her pee during the shower na parang, oh, diyan ka na lang umihi. Hindi talaga, nag-effort talaga ako. Idalhin siya sa toilet seat. And that's it for our Six Flags adventure. So if you want water park toddler survival checklist, just let me know. Follow along na lang kayo sa aming YouTube channel where I share real motherhood stories since Labor Day. Now even more imperfect but more fun at home. Huwag ka lang manood. Kopyahin mo na, nakawin mo na yung mga strategy na ginagawa ko on how to be a stress-free mom. Ayun, mag-iingat ka palagi. Love you!